Juan Kabanatang 7, mga talatang 37 hanggang 39. At ang titulo po ng ating sermon sa umaga pong ito ay ang nag-uumapaw na pagpapala ng Ebanghelyo. Ang nag-uumapaw na pagpapala ng Ebanghelyo. Mangyari po mga minamahal na magsitayo ho tayong lahat bilang pagbibigay galang sa pagbasa ng makapangyarihan at hindi nagkakamaling salita ng Panginoon. Ito po ang salita ng ating Panginoon. Nang huling araw, ng dakilang araw ng pista, si Jesus ay tumayo at sumigaw na nagsasabi, "Kung ang sino man ay nauuhaw, lumapit siya sa akin at uminom. Ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso ay dadaloy ang mga ilog ng tubig na buhay." Ngunit ito'y sinabi niya tungkol sa Espiritu na tatanggapin ang mga sumasampalataya sa Kanya sapagkat hindi pa ipinagkakaloob ang Espiritu sapagkat si Jesus ay hindi pa niluluwalhati. Let's pray. Open our eyes, our hearts, O God, that we may behold the wondrous things out of your law for Christ and His kingdom. Amen. Kakaupo na po kayo mga kapatid. Mga minamahal, paano niyo po ba masasabi na ang isang tao ay tunay na pinagpala o masaya yung kanyang buhay? Well, kung tatanungin po natin yung mga tao sa mundo, ang unang top of my head na naisip ko na kanilang isasagot, yun yung mga tao maraming pera. Hindi po ba? Yan naman yung parang general na sagot, no? Kapag marami akong pera, kapag mayaman ako, mabibili ko yung gusto ko, no? Yung mga bagay na makakapagpalungkot sa akin, pwedeng tumbasan ng pera. Kaya masaya ang masaya ang buhay ng isang tao na maraming pera. Amen? I don't think so kung kakausapin niyo si Haring Solomon. Naranasan po niya ang napakaraming kayamanan ng buhay, pero sabi niya, walang kabuluhan ang lahat. No? But generally speaking, kung tatanungin nyo, ano po ba ang isang taong pinagpala, masaya, sasabihin ng marami yung maraming pera. O kaya naman maganda yung itsura. No? Siguro, lalo na yung mga mukhang K-pop, ano? Siguro masaya yung buhay ng pinaghahabol-habol ng mga tao, 'di ba? Yung ina-admire ng mga tao na lalaki, kung ikaw ay gwapo, nahabol-habol ka ng mga chicks. Diba, kapatid na Ryan, experience mo ba yon? Problema ko yun, araw-araw eh. Hindi, biro lang. Sabi ni Ryan, sinungaling yung pastor dito. No? Kapag naman ikaw ay magandang babae, di ba, napakaraming humahabol-habol sa iyo. Siguro, kung hindi mo nararanasan yung habol-habulin, maliban ng aso, di ba, baka yung aso, hinahabol ka. Pero yung tao na humahanga sa'yo, naisip niyo siguro, ang sarap siguro ng buhay ng mga tao na maraming humahabol, maraming nagkakagusto. No? O kaya naman, yung iba namang hindi masyadong materyoloso, masyadong tumitingin sa panlagas na kaanyuan, naiisip siguro nila, yung taong pinagpala, hindi naman yan yung maraming pera kasi maraming pera, maraming pogi at magaganda, magulo buhay. Yan siguro yung mga tao na maayos yung kanilang pamilya. Po ba? Yung kahit nagdidildil lang sila ng asin, kahit yung ulam nila, kung ano lang yung mapipitas dyan sa tabi-tabi. Basta masaya yung gulay-gulay, ano Ate Emma? Marami pa po bang gulay sa inyo? Ayan, so may isa po magagawin ako doon, ano, maggugulay tayo. Siguro iniisip nila, yun yung mga taong masasaya buhay. Yun yung mga taong kahit wala silang pera, masaya sila kung ano yung meron sila. Basta maayos yung kanilang pamilya. No? Masaya si nanay, masaya si tatay, ang mga anak, hindi nag-aaway-away. Napakasarap ng buhay. Ano? Kaysa yung buhay na marami kang pera, pogi o magwapo yung asawa mo, pero magulo naman yung pamilya. So, di pa rin yun masaya. No? Maraming mayayaman, napakalulungkot at napakamiserable ng kanilang mga anak dahil magulo po yung kanilang pamilya. O kaya naman, nadidefine po ninyo yung isang taong blessed at masaya kapag maganda yung naging karera niya sa buhay, naging maganda yung kanyang karir. No, halimbawa, kung siya ay guro, nakapasa siya sa tawag sa exam ng guro, nakakuha siya ng lisensya,
nakapagtrabaho siya sa isang kilalang eskwelahan, o kaya naman, kapag ikaw ay negosyante, naging successful yung business mo, nagkaroon ka ng maraming mga branches, nakilala ka sa iba't ibang lugar, nakapag-imbak ka ng maraming mga salapi sa bangko, siguro yun yung mga taong masasaya buhay at mga pinagpala. Well, bagamat hindi ko po tinatanggi, mga minamahal, na totoo namang mga blessing yon, ano? At magiging hypocrite tayo o ipokrito kapag sinabi ko namang ayaw natin yon. No? Gusto po natin yon. Pinagpe-pray nga po natin yon na magtagumpay ang bawat isa, pagpalain ng Panginoon ang bawat isa. Kanina lang sa pastoral prayer, pinag-pray po natin yon lahat. Pero ang problema, mga kapatid, kapag po ito na lang yung naging definition natin ng blessing. Kapag po dito na lang umikot yung buhay po natin. Kasi po, alam po natin sa liwanag ng banal na kasulatan, alam po natin sa realidad ng buhay na nararanasan natin araw-araw, lahat po ng mga, wala pong permanente sa mundo. Lahat po ng mga bagay sa mundo, ang pera mauubos, ang pera malulugi, yung itsura tatanda, yung pamilya pwedeng masira, yung career, isang araw pwedeng matapos. Ano po, kung ikaw ay atleta, o ikaw ay basketball player, isang injury lang ang katapat mo, tapos na ang career mo. So, ganun din po sa buhay nating mga tao. So, kung yun na yung definition mo ng blessing, yun na yung definition mo ng isang taong pinagpala at ng isang masaya, napaka-miserable mong tao kapag ka nawala sa iyo yung mga bagay na inaakala mong nagtidefine ng iyong buhay. Bagkos, ang akin pong gustong ituro sa inyo, mga kapatid, bagamat mahalaga po yung mga bagay na binanggit ko kanina, pero kung may mga bagay po na dapat ninyong pagpukulan ng pansin, kung meron pong isang katotohanan na dapat na pag-angklahan ninyo ng inyong kaligayahan at pag-asa sa buhay, hindi po yung mga bagay na ibinibigay ng sanlibutan. Hindi po yung mga bagay na kayang ibigay sa iyo ng mga tao sa iyong paligid, kundi yung mga bagay na makukuha natin mula sa katotohanan ng ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Namely, yung mga espiritual na pagpapala na nagmumula rito at yung kaligtasan na ating tinanggap dahil po sa sakripisyong ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Ganyan po, mga kapatid, yung gusto kong makita ninyo sa mga talata po na ating pinag-aaralan. Dito po, mga minamahal, makikita nyo ho yung nag-uumapaw ng pagpapala ng Ebanghelyo. Kung pumunta ka dito, na para mo, ang pakiramdam mo sa sarili mo, I'm lost, wasted, I'm wretched. Parang basyo na ako, hindi ko na alam kung paano ako magsisimula muli. Parang napakagulo na ng buhay ko. Wala ng kabuluhan ng lahat sa akin. Well, gusto ko tang i-encourage from this word at ipaalala sa iyo kung ano ang iyong mga pagpapalang tinanggap dahil kay Kristo, dahil sa gospel ng ating Panginoong Hesukristo. So, hinati ko lang po itong ating mga talatang pag-aaralan sa 3 bahagi. Bawat isang punto ay isang verse. So, una po ay pinamagatan kong ang panawagan in verse 37, ang pangako in verse 38, at ang paliwanag in verse 39. So, hindi po 4-piece yung ating pag-aaralan ngayon. 3-piece lang. Panawagan, pangako, paliwanag. Okay? So, if you're taking down notes, yan lang po para madali nyo akong masundan. Unahin po natin, mga minamahal, yung panawagan. Yung panawagan. At makikita niyo ho yan, yung panawagan ng ating Panginoon Jesucristo in verse 37. Sabi po dito, nung huling araw, ako po'y bumabasa sa ambagong ang Biblia, nang huling araw, ng dakilang araw ng pista, si Jesus ay tumayo at sumigaw na nagsasabi, kung ang sino man ay nauuhaw, lumapit siya sa akin at uminom. So sa talata pong ito, mga kapatid, meron po akong 4 na bagay na gusto ko pong mapansin ninyo tungkol po sa panawagan ng ating Panginoong Jesucristo. Dito po, mga kapatid, makikita natin kung kailan, paano, para kanino, at ano ang panawagan ng ating Panginoong Jesucristo. Pasinin po muna natin kung kailan.
ginawa ang panawagan pong ito. Ang sabi po sa verse 37, sa unang bahagi, ito po'y ginawa kailan? Ng huling araw, ng dakilang araw ng pista. Now, this suggests, mga minamahal, na yung mga pangyayari from verses 37, yung talata na ating pinag-aaralan ngayon, hanggang sa mga susunod na pangyayari hanggang verse 52, ay iba na pong araw ng pangyayari. So, hindi po ito same na day nung nangyari sa previous verses, in verses 11 to 36, kung saan nangaral po ang ating Panginoong Jesus doon sa kalagitnaan ng 7 araw na pista ng tabernakulo na tinatawag na Sukot. Di ba, naalala nyo, nangaral doon ang Panginoong Kristo sa loob ng templo ng Jerusalem. Kikita nyo yan in verse 14. So, yung nakaraang pangyayari in verses 11 to 36 ay mga nasa ikatlo hanggang ika-4 na araw ng pista ng Feast of Tabernacle or Feast of Booths o Sukot. While ito pong pangyayari naman in verses 37 to 52 ay mga nasa huli ng araw, namely mga nasa ikapito o ikawalo, iba-iba po yung turo dyan ng mga Bible scholar, na pista ng tabernakulo o ng Sukot. So may mga Bible scholar po na nagsasabi, ito po yung nangyari ng ikapitong araw, meron naman po nagsasabi na ikawalo. I don't think it doesn't matter kung kailan to nangyari. Ang gusto ko lang pong puntuhin po dito, ang gusto lang pong puntuhin dito ni Juan, ay nangyari po ito kung saan napakarami na pong mga tao sa lugar ng Jerusalem sapagkat tinuturing po ito, sabi nga ng talata, na dakilang araw ng pista. Nakita niyo po ba yon sa verse 37? Meaning, ito po yung pinaka-climax ng feast. Ito po yung pinaka-conclusion. Hindi lamang po ng pista ng tabernakulo, kundi maging yung lahat ng pista na sineselebrate ng mga Hudyo nung taon po na iyon. Ito na yung pinaka-final celebration ng lahat ng feast. Kaya, natawag po itong dakilang araw ng pista. Kumbaga, dito na po mga kapatid, bigay todo na yung saya. Bigay todo na yung kasiyahan. Sabi ko nga, ito na yung pinaka-climax ng pista ng mga Hudyo. Kumbaga po sa ating mga Pilipino, ito na po yung tinatawag nilang New Year celebration. Diba pagka New Year, kahit wala na tayong pera, bibili pa rin tayo ng paputok. O kaya bibili pa rin, kukumpletuhin pa rin natin yung mga hindi pala natin, hindi ko na pala nilagawa. Diba? Ilalabas natin ang mailalabas natin kasi mahalaga na tapusin ang taon ng masaya at sagana. So talaga pong pinaghahanda nila ng gusto, talaga pong bonggang celebration, talaga pong napakaraming tao sa Jerusalem noong time po nito. Sa bawat araw po mga kapatid, ng 7 araw ng pista ng tabernakulo, nagsasagawa po sila mga kapatid, just to give you backgrounder, na-imagine nyo yung mga pangyayari, nagsasagawa po sila ng parada, ay niikutan po nila yung templo ng Jerusalem at kapag naikutan na po nila ito, sisigaw po sila, "Oh, then work now salvation, Jehovah. Oh, Jehovah, send now prosperity." Yan po'y hango sa Psalm 118 verse 25. So, nagkakaroon ng parada. Parang nakikita natin kapag pistahan. Umiikot sila sa temple. Kaya, yung pista po ito na huling araw, tinatawag din siyang The Great Hosanna. The Great Hosanna. So, sa huling araw din po na ito, ang pagtatapos po ng kanilang paninirahan sa booths o sa pinagtagpi-tagping mga sanga. Di ba naalala nyo, pinento ko na sa inyo, nung time po na ito, yung mga taga-Jerusalem, yung mga nasa ibang lugar na Hudyo, pupunta sila sa Jerusalem, titira sila sa parang tent na gawa sa mga sanga-sanga. Inaalala ko kasi nila doon yung karanasan po nila sa ilang nung pinalaya sila sa pagkakabihag ng mga Ehipto at kung paano naging tapat ang Panginoon sa buhay nila. Di ba wala silang permanenteng tirahan noon, palipat-lipat sila. So kaya tumitira sa booths o sa isang pinagtagpi-tagping sanga. So sa huling araw din po na ito mga kapatid, hindi lang po nangyayari yung huling pagsasakripisyo nila, dito din po nangyayari nangyayari pa rin po dito yung pagkuha po ng tubig sa Siloam upang isagawa po yung ritual na pagbubuhos nito doon po sa altar ng templo kung saan sinusunod po yung mga handog para sa Diyos. Binakwento ko po yan kasi makikita nyo bakit
Marami ng illustration na pwedeng gamitin ng ating Panginoong Hesus. Bakit yung tungkol sa tubig pa yung ginamit po niya? Kasi nung time po na ito, nakikita rin po ng mga tao yung ritual na pagbubuhos ng tubig sa templo o doon po sa pinag-aalayan po ng mga sinunog na alay sa ating Panginoon Diyos. Sinasagawa po nila ito sa pamamagitan ng pagkuha ng isang pari o saserdote ng tubig sa silowang gamit po ang isang pitsil na gawa sa ginto, di ba? Mamahalin, ano? At ibinubuhos po ito sa nasabing altar sa saliw ng mga tugtog ng mga trumpeta. Ano, imagine niyo po ba yung saya, no? Ingay, di ba? Tapos binubuhos yung tubig, ano? So ginagawa po nila yan, mga kapatid, para alalahanin yung kabutihan ng Panginoon habang sila po ay nasa disyerto, habang sila ay nasa ilang, hindi sila pinabayaang mauuhaw ng Panginoon Diyos. Kung naalala niyo ang kasaysayan sa lumang tipan, nung sila'y nauuhaw, pinainom sila ng Diyos sa pamamagitan ng isang bato. Di po ba? Yun yung inaalala nila dito. Pero inaalala rin po nila dito, hindi lang yung nakaraan. Yung kung paano sila provide ng Panginoon ang kanilang mga pangangailangan tubig. Inaalala rin po nila dito yung pagdating na matagal na nilang hinihintay na Mesiyas. Na kapag dumating yung araw po na yon, ay lulubusin ng Panginoon ang lahat ng kanyang mga ipinangakong pagpapala sa bayang Israel. Ang araw po na ito ng muling pista ng tabernakulo ay ang kanilang mga nasa isip, puso at bukang bibig sa isa't isa ay nakasulat po sa Isaias 12, kabanatang 3. Ang sabi doon, "Therefore with joy shall you draw water from the wells of salvation." So habang ginagawa yung lahat ng ritual na yon, ang nasa isip nila, salvation for nation Israel. Salvation for nation Israel. Salvation by drawing of water in this particular ritual. So nasa fiesta mode po, mga minamahal, yung mga tao sa panahon pong ito. Kaya naman po sobra talagang daming tao sa Jerusalem dito po sa celebration na ito. Bagay, mga kapatid, na hindi po pinalagpas ng ating Panginoong Hesukristo upang siya po ay mangaral at tawagin yung mga Hudyo para sa kaligtasan. And take note, mga kapatid, nangyari po ito hindi sa pinakakomportabling panahon sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Maalala po ninyo nung nakaraan, may mga banta sa kanyang buhay. Maraming gustong pumatay sa ating Panginoong Hesukristo. Pero it doesn't matter for our Lord Jesus Christ. Siya ay nagbo-burn yung kanyang passion and desire, unang-una, to glorify God and to reach the lost for salvation. Nag-aapoy ang kanyang puso na luwalhatiin ang Panginoon by preaching the gospel at abutin ang mga nangapapahamak na tao na paulit-ulit na napakatigas ang ulo na nagre-reject, nagtatanggi sa kanya. You see, mga kapatid, yung grabing awa ng Panginoon. Kung tayo to, may banta sa buhay natin, tapos yung mga tao naman pinangangaralan natin, ayaw naman nilang makinig sa atin, pinutuya naman nila tayo. Ba't ba tayo magmamalasakit sa mga hinayupak na yan? Sabihin natin gano'n. Pero ang Panginoon, ma-appreciate natin yung kanyang grace and yung kanyang mercy. Sa kabila nung ganong kalalagayan ng kanyang buhay, ganong kalalagayan ng buhay ng mga tao, patuloy pa rin inaabot sila ng ating Panginoong Hesukristo. Dalawa po, mas nakikita po natin kung yung mas na-appreciate po natin ng ating Panginoon at mas nagkakaroon tayo ng desire na maging kagaya ng ating Panginoong Jesus sa kanya pong attitude na ipinapakita po ito. Now, nakita po natin kung kailan nangyari itong panawagang ito. I hope napipicture nyo sa isip ninyo yung mga kaganapan dito. So, gusto naman po natin tingnan paano po ginawa ang panawagang ito ng ating Panginoong Jesus. Paano po niya ito ginawa? Ang sabi dun sa verse 37, nandun pa rin tayo, sinabi daw po ay ng ating Panginoong Jesus, o ginawa ng ating Panginoong Jesus ay tumayo, at saka tapos ang ginawa niya, sumigaw. Okay, against po ba tayo sa mga sumisigaw na mangangaral? Sa Panginoong Jesus, sumisigaw po siya. So ginawa po ito ng mga tao, ginawa po ito ng ating Panginoong Jesus, obviously, kasi napakaraming tao. So hindi siya
Gusto niyang marinig ng mga tao yung kanyang mensahe ng kaligtasan. Siya po ay napasigaw, hindi lamang po dahil gusto niya talagang maabot at marinig ng mga tao yung gospel. Siya po ay napasigaw kasi lumalabas dito yung labis na pagmamalasakit niya at yung compassion niya sa mga tao na paulit-ulit na nagre-reject sa kanya. Kasi alam ng Panginoong Yesus kung magpapatuloy yung mga taong ito sa pag-reject sa kanya at kawalan nila ng pananampalataya, sila ay mapapahamak, sila ay magdaranas ng hatol ng Diyos, sila ay magdaranas ng walang hanggang puot ng Diyos dahil sa kanilang mga kasalanan. At kung ganun yung ating heart sa pag-reach out ng mga tao sa gospel, I don't think hindi ka magsisisigaw. Yun nga lang, isang bata natatabid sa kalsada, kapag nakita mo, sisigaw ka on top of your lungs, "Boy, mapapahamak ka!" Diba? Okay, tatakbo ka para sagupin yung bata. Yun pa kayang mga taong hindi lang masasagasaan, kundi mapupunta sa impyerno. I don't think kung nare-realize mo yung intense ng parusa na naghihintay sa mga taong makasalanan, I don't think mananahimik ka. Kagaya ng ating Panginoong Jesus. Lalo na kung ang pinag-uusapan dito, mga kapatid, ay yung mga mahal mo sa buhay. Hindi yung ibang tao. I don't think kung ikaw ay mabuting magulang, I don't think kung ikaw ay mabuting anak, mananahimik ka na hindi mo maririnig ng iyong mga kapamilya ang gospel upang magkaroon sila ng pagkakataon sa magpalataya. So gusto po ng ating Panginoong Jesus na marinig nila yung pag-asa na dala-dala ng kanyang gospel. At hindi po niya ito ginagawa for the sake na magawa lang, mga kapatid. No? Gusto niya talagang marinig siya ng mga tao upang sila ay maligtas. Parang sa atin din po, sa atin pong paghayo, mga kapatid, upang magpabigay ng gospel tracts or kung di man kayo kasama sa paghayo, mag-share ng gospel sa inyong mga kapwa. Hindi lang po natin ito gagawin for the sake na magawa lang kasi sabi ni pastor, kasi expected sa aking gawin. Ginagawa po natin ito, kailangan nagmumula tayo out of our passion na mapasaya ang Diyos. Yun ang una, no? And secondary na lang yung ating compassion, no? Out of our passion for the glory of God and our compassion to save the lost, no? Ng mga mapapahamak sa impyerno. That's why handa tayo lumabas sa ating comfort zone. Amen? Praise God. Para abutin po yung mga tao at ibahagi sa kanila yung gospel. Gaya ng ginagawa po dito ng ating Panginoong Jesus. Our Lord, our model of our faith. Pero para kanino po yung panawagang ito? Gusto ko mapansin nyo. So nakita natin kung kailan to nangyari, paano ginawa ito ng Panginoong Hesus. Na para kanino po yung panawagang ito? Sino po yung kanyang pinatutungkulan na audience? Namili lang po ba siya ng mga taong mayayaman? Ano? Kasi may mga simbahan ngayon, doon lang mag-i-evangelize sa mga professional, sa mga may malaki na mga kapag-offering, ano? Paala na yung mahihirap na yan, wala silang mayambag sa church. May mga ganong tao para lang magkaroon ng temporal na pakinabang ng simbahan at malungkot yung pastor. Namimili lang po ba ng Panginoong Hesus ng mga taong mababait, relihiyoso at mukhang quote-unquote kaligtas-ligtas? Dito ako mukhang sa hilat siya ng mukha mukhang maliligtas, ano? Ayoko itong mukha na to, mukhang Judas Maraming tato, lasinggero, mabaho, ano? Hindi ko yan share ng gospel, no? Namimili lang po ba ng ating Panginoong Hesus ng mga taong desente, sapagkat nandidiri siya doon sa mga mahihirap at marurumi? Ganun po ba yung makikita nyo sa talata, particularly in verse 37? Hindi ho, mga kapatid. Ang sabi po, nung huling araw, ng dakilang araw ng pista, verse 37, si Jesus ay tumayo at sumigaw at nagsabi, kung ang sino man, nakita nyo po yon? Kung ang sino man ay nauuhaw, lumapit siya sa akin at uminom. Mamimili po ba Panginoong Hesus? Kung kanino niya isi-share yung gospel, ang sabi ng talata, kung ang sino mang nauuhaw. Nakikita natin dito na walang pinipili ang Panginoong Hesus na uri ng tao na babahaginan niya ng gospel. Ang sabi niya, mga minamahal, kung ang sino man. And that must bring encouragement to you, lalo na kung hindi ka pa sumasampalataya kay Kristo sa mga oras na ito. Kahit sino ka pa, kahit gaano pa
karami ang nagawa mong sablay sa buhay, kahit sinisuka ka ng pamilya mo at ng lipunan, kahit ang tingin sa'yo ng pamilya mo, black sheep ka, kahit napakarami ng nagawa mong kasalanan, kahit ano ang estado mo sa buhay, mayaman ka man o mahirap, ang sabi ni Kristo, uulitin ko, kung ang sino man ay nauuhaw, lumapit siya sa akin at uminom. Kapatid, nauuhaw ka ba sa mga oras na ito? Wala siyang pake kung ano ang mga nakaraan mo at kung ano ang tingin ng ibang tao sa iyo. Ang mahalaga ay ikaw at ang iyong paglapit sa Kanya ng may pananampalataya. And please take note, may description siya ng taong Kanyang tinatawag eh. Napansin niyo po ba yon? Yun lamang daw pong mga taong nauuhaw. Napansin niyo po ba yon? Nauuhaw. Ito po'y pumapatungkol hindi sa mga literal na nauuhaw, no? Kundi yung mga taong nauuhaw espiritual. Tinatawag po niya yung mga taong nauuhaw sa katwiran ng Diyos. Kung paano silang aariing ganap ng Diyos at patatawarin ng Diyos sa kabila ng mga kasalanan. Yun po yung mga taong tinatawag niya dito, yung mga taong nauunawaan nila na meron silang pangangailangan kay Kristo dahil sila ay mga makasalanan at mapapahamak sa impyerno. At hindi lamang po yun, mga kapatid, tinatawag niya dito yung mga taong pagod na sa buhay. Kapatid, pagod ka na ba? Tinatawag ka ng Panginoong Jesus, yung mga taong wala ng direksyon, yung mga taong wasak, yung mga taong nawawala na ng pag-asa, yung mga taong ligaw na at di na alam kung saan tutungo, mga taong pagod na sa buhay. Tinatawag po niya dito yung mga taong uhaw at nauunawaan at nararamdaman nila yung kanilang espiritual na pagkauhaw. Mga taong nauunawaan at nararamdaman yung malaking-malaki nilang pangangailangan sa Diyos. Tanong ko sa ulit, kapatid, nauuhaw ka ba? Nakikita mo ba ang need mo sa Diyos? Nakikita mo ba na kailangan mo ang Diyos sa mga oras na ito? Kung nakikita mo, tinatawag ka ni Kristo. Lumapit sa akin ang mga nauuhaw, sabi niya. Maging sino ka man. Maging sino ka man. Hindi po niya tinatawag yung mga taong hindi nakakaramdam ng uhaw, yung mga taong hindi nakikita yung kanyang pangangailangan kay Kristo. Naunawaan niyo po ako, kung di mo nare-realize na ikaw ay makasalanan at ikaw ay mapapahamak, kung sa tingin mo okay ka naman sa buhay mo, well, hindi ka tinatawag ni Kristo. You know? Pero kung nakikilala mo, kailangan mo talaga si Kristo sa buhay mo, makasalanan ka, mapapahamak ka, wala kang direksyon, ligaw ka, kailangan mo si Kristo, para sa iyo si Kristo. Tinatawag ka ni Kristo. Ulitin ko, sabi ng Panginoon, hindi siya naparito para sa magagaling na walang sakit. Naraparito siya para sa mga may sakit, para sa mga makasalanan. So ano po ang panawagan ng ating Panginoong Jesus? Nalaman na natin kung sino yung kanyang tinatawag, ano yung panawagan niya. Now, this doesn't mean na literally kailangan mong lumapit sa kanya. I mean, saan? Kasi sabi niya, lumapit ka sa kanya o sa akin at uminom. So, hindi naman natin siya nakikita ngayon, di ba? So, paano tayo lalapit sa kanya? This doesn't mean na lumapit ka sa altar at sumunod sa isang maikling panalangin na unbiblical practice. Wala kayong makabasang ganun sa Bible. Kaya, mapapansin ninyo, pagtapos ko mangaral ng gospel, hindi ko kayo tatawagin sa harapan at papasunurin kayo sa isang panalangin dinidikta. No? Nowhere in the Bible makikita niyo po yung ganyang practice. This means, sa panahon po natin ngayon, na lumapit ka ng may pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Isa lang ang paraan para makalapit ka sa Panginoong Jesus. Sumampalataya ka, magtiwala ka sa Kanya. And please take note, hindi lang po ito parang isang mental assent na okay, alam ko na si Kristo, tagapagligtas, namatay siya para sa mga kasalanan ko, lalapit ako sa Kanya. Well, mahalaga yon. No? Di ba, isa sa elements ng saving faith, kailangan mayroong knowledge. No? Pero it must be beyond that. Kailangan lalagpas doon sa mental assent na alam mo lang na si Kristo ay tagapagligtas.
At kung mapapansin niyo po, ito illustration, ang illustration na ginamit ng Panginoon ay kinakailangan mong uminom. Hindi lang basta tingnan, hindi lang basta lapitan, kundi kailangan mong inumin. Ibig sabihin nun, mga kapatid, after mong ma-realize, maintindihan yung gospel, kailangan mong personal na magtiwala sa Kanya. Maaari mo bang inumin ang isang bagay o isang inumin na hindi mo pinagkakatiwalaan? Halimbawa, hinala mo, may lason, o kaya may nakagalit ka na waiter sa restaurant, naging, ayoko sabihin yung term, no? Tapos nagalit ka, tapos feeling mo gagantihan ka ng waiter, kaya dinuraan niya yung inumin mo. Inumin mo ba yun? Di ba hindi? Wala kang tiwala doon sa inumin. Pero kung nagtitiwala ka sa inumin, handa mo siyang inumin. Ganun po yung ibig sabihin po dito, mga kapatid, yung illustration ng ating pagsampalataya, paglapit, kailangan nating inumin yung ino-offer ng ating Panginoong Yesus. In other words, kailangan nating pagtiwalaan at maging willing tayo na maging kabahagi ng ating buhay ang Panginoong Jesucristo. Or I must say, maging siya ang nagiging Panginoon o magmamaniobra ng ating buhay. No? Hindi mo lang siya kailangan kilalanin bilang tagapagligtas. Kailangan mo rin siyang kilalanin bilang iyong Panginoon. Bilang iyong Panginoon. Meaning, handa kang magpasakop sa kanyang kalooban. Pag sinabi niyang deny yourself, you will deny yourself. Hindi na mahalaga yung sarili mong kaligayahan at sarili mong pangarap at sarili mong kagustuhan. Kundi ang lahat ng iyong pangarap, kaligayahan at kagustuhan, i-inline mo na sa kung ano ang kalooban ng ating Panginoong Jesucristo. Siya na ang Panginoon at Hari ng iyong buhay. Yan po yung ibig sabihin, mga kapatid, ng pag-inom mo o paglapit mo sa ino-offer na gospel ng ating Panginoong Jesucristo. Yan din po yung paulit-ulit na panawagan po dito ng ating Panginoong Jesucristo, na tayo po ay magsisi at sumampalataya sa Kanya. Now, para po mas mahikayat po yung mga taong lumapit sa Kanya, nagbigay siya ng promise. Nagbigay po siya ng pangako. No? Minsan ganun eh. Ang nature kasi nating mga tao, ano naman sa akin? Diba? Laging ganun yung natin. No? Okay, yan yung gospel, ano naman ngayon? Diba? So, para mas ma-encourage yung mga tao na lumapit sa panawagang ito ng ating Panginoong Jesucristo, sinabi niya yung pangako. No? That will lead us to our second point, yung pangako. No? Pakinggan niyo po yung pangako ng Panginoong Jesus sa mga taong nauuhaw at lalapit sa Kanya na mayroong pananampalataya. Verse 38, ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso ay dadaloy ang mga ilog ng tubig na buhay. Nakita niyo po, mga kapatid? Napapansin niyo po na yung paglapit at pag-inom in verse 37 ay napalitan po ng pagsampalataya sa verse 38. Nakita niyo, merong merong diyang interpretation ng Panginoon. Meaning, yung paliwanag po niya sa verse 37, na kung tayo ay lalapit at iinom, ito daw po ay kasing kahalugan ng pagsampalataya sa Kanya. So, hindi tayo nalilihis sa interpretation, mga kapatid. Now, ano pong bahagi ng kasulatan ang binabanggit po niya dito? Kasi sabi ng talata, ang sumasampalataya sa akin gaya ng sinasabi ng kasulatan. Napansin niyo po yun? So, meron siyang reference na ginagamit from the Old Testament. At sinurvey ko yung Old Testament, wala akong nakitang ganitong verse. Does it mean umiimbento dito ng talata ang ating Panginoong Jesus? Wala kayong makikita sa Old Testament na verse na nagsasabi mula sa kanyang puso ay dadaloy ang mga ilog na tubig na buhay. So, ano po ibig sabihin dito? According to John Calvin, this is an ordinary doctrine of the prophets. So, hindi ito letra for letra quotation from the Old Testament. Ito po ay summary ng mga katuruan ng mga propeta na makikita natin sa Old Testament. Meaning, kahit wala po yung ganitong klaseng verse sa Old Testament, mababasa pa rin po natin yung ganitong katuruan, namely, yung pagpapalang dala ni Yahweh na nag-uumapaw gaya ng isang tubig sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. No? You can read the Old Testament. Ilang beses ginamit yung illustration, nag-uumapaw na tubig sa mga tao na pinagpapala ni Yahweh.
Nag-uumapaw mga kapatid na hindi lang po mararanasan ng mga nagtitiwala sa Kanya yung pagpapalang ito, kundi maging yung mga taong nakapaligid sa Kanya. Ganoon nag-uumapaw itong blessing na ito na binibigay ni Yahweh through the gospel of our Lord Jesus Christ. Hindi lang ikaw yung makakaramdam, maging yung mga tao na nakapaligid sa iyo, maaapektuhan nung beauty, nung grace na ito na ibinibigay niya sa lahat ng sumasampalataya. Nakikita natin yan, halimbawa, sa Kawikaan 11:24, Kawikaan 18:4, Isaiah 12:3, Isaiah 58 verse 11, Ezekiel 47, and so on and so forth. We don't have time to tingnan natin lahat ng mga verses na ito. But I assure you, makikita nyo yung ganitong teaching from the Old Testament. Ito po yung pagpapala na sinasabi din ng Panginoong Jesus sa babaeng Samaritana in chapter 4 verse 14 na inaral na po natin na nakaraan, na kapag tayo uminom sa tubig na ibinibigay ng Panginoong Jesus ng may pananampalataya, in other words, kapag po naranasan na po natin ang kaligtasang binibigay ng Panginoong Jesus sa lahat ng sumasampalataya, hindi na po tayo muling mauuhaw. Sarap kung nare-realize lang natin yung ino-offer dito ng Panginoong Jesus. Again, that doesn't mean hindi na tayo mauuhaw literally. Mamaya pa lang, inom akong tubig, nauuhaw na kasi ako ngayon. But this means na makakasupong tayo ng buhay na walang hanggan, at hindi lang tayo, ibig sabihin nun, mabubuhay tayo ng walang hanggan, iiral tayo ng walang hanggan. This involves peace, assurance, eternal security, stability in life, unwavering hope, meaning ng buhay, and fruits of the Holy Spirit, at lahat-lahat na, marami pa pong mga bagay na nakapaloob dito sa eternal life na binibigay ng ating Panginoong Jesus. Yung eternal life, gaya na pinaliwanag ko na ng mga nakaraan, ay hindi lang ito mararanasan natin sa future, ito po ay present reality na sa ating mga buhay. Meaning to say, mararanasan mo ang totoong mabuhay. No? Gaano ka nakatagal na bubuhay sa mundo na parang wala ka naman talagang, is this life? Wala ka naman talagang direksyon, wala ka naman talagang meaning, lost ka. No? Kahit anong gawin mo, ma-achieve mo man yung mga pangarap mo, parang empty ka pa rin. Wala ka pa rin satisfaction. Pero kung ikaw ay nakaranas ng totoong ebanghelyo, yung pagpapala na dala nito through faith, mararanasan mo ang totoong mabuhay. You will experience the eternal life. And that's the very reason kung bakit nakakasamba ka pa rin sa Panginoon. That's the very reason kung bakit nakakapagpatuloy ka pa rin sa pananampalataya. That's the very reason kung bakit masaya ka pa rin ngayon kahit mabibigat na yung pinagdadaanan mong pagsubok, because you experience this eternal life. Again, peace, assurance, eternal security, stability in life, unwavering hope. Hindi ka nawawalan ng pag-asa, meaning, and fruits of the Holy Spirit, and so on and so forth. Napakaraming blessing na ibinibigay ng Panginoon through the gospel kung iyo lang mauunawaan. Pamumutla ang lahat ng hinahanap ng mga tao sa sanlibutan. If you understand itong nag-uumapaw na nagpapapala ng gospel. Ito po yung madalas nating namimiss, mga kapatid at mga minamahal. I'm sorry to tell you, but this is true even sa mga believers. We miss the joy of our salvation because we sometimes focus more on the temporal things that the world can offer. Namimiss natin yung kaligayahan meron tayo kay Kristo. Namimiss natin yung kaligayahan meron tayo sa gospel kasi ang hinahanap nating kaligayahan ay yung kaligayahan na dinedefine ng sanlibutan. Hinahanap natin yung ating kaligayahan sa pera. Hinahanap natin yung ating kaligayahan sa karir, sa kalusugan at maayos na pamilya, etc., etc. Pero hindi natin ito hinahanap sa gospel. Hindi natin ito hinahanap kay Christ. And I assure you, mga minamahal, kung i-refocus mo yung iyong isip, yung iyong puso, na aangkla mo yan sa gospel, I assure you na hindi mawawala yung joy na meron ka sa puso mo. Namamali kasi tayo minsan. Kaya po mabilis tayo bumabagsak, kaya mabilis tayo nawawala ng gana, kaya mabilis tayo nalulugmok. Kasi
namamali tayo ng focus. Kaya mahalaga, mga minamahal, huwag kayo sana magsasawa that your pastor is always reminding you about the truth of the gospel kasi literal na makakalimutin po tayong lahat. Sinasama ko po yung aking sarili. Makakalimutin po tayong lahat. Pinapaalala, kapatid, kung nakakalimutan mo, go back to the gospel. Go back to the gospel. Go back to the gospel. And I want to remind you kung sino ka dahil kay Kristo. Baka na kasi nakakalimutan natin. Ayon sa talata, ikaw ay tila isang ilog na nag-uumapaw sa tubig na labis pinagpala ng Diyos. Let me repeat that and I want that to sink in. Dahil kay Kristo, dahil sa gospel, dahil sa iyong pananampalataya sa Kanya, hinahalintulad ka ng banal na kasulatan sa isang ilog na nag-uumapaw sa tubig na labis na pinagpala ng Diyos. Ikaw ay iniligtas niya mula sa kabayaran ng iyong mga kasalanan at anumang nangyayari sa buhay mo ngayon na hirap ay hindi magdedepina ng mangyayari sa iyo sa hinaharap, sa eternity. Ano man yung present situation mo ngayon, kapatid, that doesn't define what will happen to you in the future. Kasi secured na ang glory sa future. Okay? Let that sink in. Ano? Umuwi kang dala-dala mo yan. No? Ano man yung present situation mo ngayon, that will not define your future. Because your future is secured in Christ. Ikaw ay iniligtas niya mula sa kabayaran ng iyong mga kasalanan at anumang mangyari sa buhay mo ngayon na hirap, hindi yan magdidependa ng iyong buhay sa walang hanggan. Lahat po yan ng panandalian, lilipas at matatapos. Ngunit kung ikaw ay na kay Kristo bilang Kanyang iniligtas, hindi magtatapos ang iyong relasyon sa Kanya magpakailanman. Maliban yan, ikaw ay tumanggap ng mga pagpapalang espiritual na kailanman na hindi na mawawala sa iyo. At siyang tutulong sa iyo, kagaya ng pinag-aaralan natin sa Sunday School hanggang matapos ang buhay natin sa mundo o pagbabalik ng ating Panginoon Kristo bilang mga mananampalataya. Ikaw ay tumanggap ng karapatan upang maging anak ng Diyos. Nakakalimutan natin yun, mga kapatid. I want to remind you this glorious truth. Ikaw ay anak ng Diyos. Let that ring sa iyong tainga. Ikaw ay anak ng Diyos. So, no matter kung ano yung pinagdadaanan mong pagsubok ngayon, pwede kang makasigurado sa puso mo na hindi yan ang gagaling sa isang ama o isang kaaway sa langit na Diyos. Pinararaan ka niya sa mga pagsubok dahil siya'y nagmamahal sa iyo at gusto kanyang gawa ng mabuti. At minsan, it means, kapag kalugi ng iyong negosyo, pagkasira ng iyong mga relasyon, at kung ano-ano pang klase ng pagsubok. But I can assure you that is coming from our loving and Heavenly Father. Loving and Heavenly Father. Nangyayari yan sa buhay mo dahil meron siyang mabuting layunin. At gusto kong makita mo, at gusto kong bigyan ka ng pag-asa. Huwag kang mag-dwell sa present situation mo ngayon. I mean, I understand, masakit yan. I understand, it's real. Nararamdaman natin. But I want you to dwell more sa future na meron ka dahil kay Christ. And your present identity ngayon because of Christ, na ikaw ay anak ng Diyos. Therefore, hindi ka niya pababayaan at hindi ka niya iiwan in your present situation. Kung ikaw nga, masamang magulang, hindi ka nagpapabaya sa anak eh. Sama ko sa sarili ko, baka magalit kayo sa akin. Ako rin, hindi perfectong magulang. Napakarami kong sablay in my parenting. How much more this God, a perfect Father from heaven, pababayaan ng kanyang anak, magdusa mag-isa, nang hindi niya sasaklolohan? I don't think so. I don't think so. At napakarami pa po. Mauubos yung oras ko. Pagpapala ng bunga ng Espiritu. Binigyan ka niya through faith in the gospel ng love, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtataga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan, at pagpipigil sa sarili. Galatians 5:22-23.
And you will notice, ito po ay bunga, singular, ng Espiritu, meaning it is a package deal. Lahat yan ay nasa sa iyo. Lahat to ay spiritual realities sa buhay po natin through faith in the gospel. Mga pagpapalang nag-uumapaw na hindi lamang ikaw ang makakaranas at maapektuhan, maranasan din ng mga taong nakapaligid sa iyo. I want you to note verse 38 once again. Yung sabi diyan, ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso ay dadaloy ang mga ilog na tubig na buhay. Ibig sabihin mga kapatid, hindi siya magi-stay sa'yo. Yung blessing na naranasan mo through the gospel, hindi pang sa'yo lang. Hindi ka parang timba. Nai-stack mo yung blessing sa'yo. It will flow like rivers of water, sabi ng verse. Dadaloy sa mga nakapaligid sa'yo. What does it mean? Ibig sabihin, kung natanggap mo yung glorious gospel, you will be an instrument to others to preach the gospel for their salvation. Gagamitin ka ng Diyos para hindi mo sarilinin yung gospel. Sasabihin mo to sa mga kamag-anak mo, sa mga anak mo, sa mga kaibigan mo, kapitbahay mo, at lahat ng taong nakapaligid sa iyo. At ibig sabihin ito, yung bunga ng Espiritu na nasa iyo. Gaya halimbawa ng pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kagandahang loob, katapatan, kaamuan, pagpipigil sarili, may experience yan ng lahat ng mga taong nakapaligid sa iyo. Amen po ba, mga kapatid? Ang tanong mga kapatid, nararanasan po ba yan ng mga taong nakapaligid sa iyo o para kang timba? Sinasarili mo lang yung blessing. Let your light shine, sabi ng Bible. Maging tayo ay gaya ng isang river na nagigipagpapala sa marami. Sapagkat ganyan ang disenyo sa atin ng Diyos. Maging kay Abraham, di ba? Naalala niyo sa Bible reading niyo? Hindi lang niya biniless si Abraham para lang i-bless si Abraham. Biniless niya si Abraham to be a blessing to all nations. And that is also true in your life. Kung ikaw ay believer, pinagpala ka ng Diyos to be a blessing to others. And when I say blessing, hindi lang yan ibig sabihin temporal blessing. It's more than that. It's spiritual blessing sa mga tao na nakapaligid sa iyo. Nararanasan nila yung pag-ibig ni Kristo through you. Nararanasan nila yung kapayapaan mo kay Kristo. Nararanasan nila yung kaamuan mo kay Kristo. Ibig sabihin, hindi ka parang leon. Mapakaamo mo dahil kay Kristo. Ilan lamang po ito, mga minamahal, sa mga pagpapalang naranasan natin. Kaya nga sabi ko, nag-uumapaw. We are so satisfied and blessed with these truths, with this reality of the spiritual blessings. And then, hindi lang ito mararanasan natin, it will flow, dadaloy sa mga taong nakapaligid sa atin. Now, paano po ito mangyayari? Paano ito naging reality sa ating buhay? Mabilis lang po ito, maikli. Nararanasan ito at mararanasan ng mga tao sa nakapaligid sa atin sa paanong paraan. Yan po yung gusto kong mapansin ninyo sa huli nating punto, yung paliwanag in verse 39. Bibilisan ko lamang po sa part po na ito because wala na tayong oras. At ayoko po kayong masyadong magutom. Ang sabi doon sa verse 39, ngunit ito'y sinabi niya tungkol sa Espiritu na tatanggapin ang mga sumasampalataya sa Kanya sapagkat hindi pa ipinagkaloob ang Espiritu sapagkat si Jesus ay hindi pa niluluwalhati. So yung tubig pala na naranasan natin na nag-uumapaw sa iba, ang sabi ni John, yung nagsulat nito, yun po pala pumapatungkol sa Espiritu Santo. No? At mapapansin niyo po mga kapatid na hindi siya present tense sa panahon nila. Ito ay future reality pa sa buhay. Future na mangyayari pa lang sa kanila. Hindi pa lubusang nananahan ng Espiritu Santo sa buhay nila. Gaya ng sinasabi sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19. Ito daw po ay tatanggapin pa lang nila at hindi pa ipinagkakaloob. Kasi ang dahilan, sapagkat hindi pa niluluwalhati ang Panginoong Kristo. Ibig sabihin, hindi pa siya namubuhay muli mula sa kamatayan at hindi pa siya nauupo sa kanan ng Diyos sa kaluwalhatian. So, ang promise kasi sa Old Testament, sa New Covenant promise, di ko na sinusunod itong outline natin, para sa Ezekiel 36 and Joel 2, mangyayari po yung
yung pagbubuhos ng Holy Spirit sa mga sumasampalataya sa Kanya during New Covenant. Ibig sabihin, matapos mamatay ni Kristo sa krus. So dahil hindi pa po namamatay dito si Jesus, hindi pa siya nauupo sa kanan ng Ama, hindi pa siya nabubuhay muli, hindi pa nila ito nararanasan. Yan po. Pero, mga kapatid, naranasan din nila pagdating sa Acts 2, kung saan mababasa po ninyo doon na binuhos na ng Panginoon ang Holy Spirit sa mga tao, no? Nagsalita sila ng iba't ibang wika, iba nag-speaking in tongues sila. No, baka sabihin nyo, Pastor, ba't hindi ako nag-speaking in tongues? Kasi yun po ay fulfillment ng prophecy. Hindi na yan ulit mangyayari kasi fulfilled na. Noong time na yun, yun po ay sign na nagsisimula na ang New Covenant. So we don't believe na kailangan nag-speaking in tongues ka ngayon because it is just a fulfillment of Joel 2. Okay? So, naranasan natin itong spiritual blessing na ito through the Holy Spirit na nananahan po sa atin, mga kapatid. Kagaya po ng sinasabi dito po sa tawag dito, John 14:16 to 17. Ang sabi doon ng Panginoon, hinihingi ko sa Ama o hihingin ko sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng isang mga aliw upang makasama ninyo siya magpakailanman. Sabi niya sa mga alagad, ito ang espiritu ng katotohanan na hindi kayang tanggapin ng sanlibutan sapagkat siya'y hindi nito nakikita o kailanman. Siya'y nananatiling kasama ninyo, sabi ng mga alagad, at siya ay mapapa sa inyo. So nakita niyo yung difference? Noong time na ito, kasama nila yung Holy Spirit. No? Hindi ko sabihin, hindi gumagawa ang Holy Spirit. Gumagawa ang Holy Spirit as early as Genesis chapter 1 verse 2. Kasama na siya sa creation. Makikita niyo pagkilos ng Holy Spirit during Old Testament. And then, pero hindi pa nananahan sa loob nila ang Holy Spirit. Meaning, hindi pa ibinubuhos yung buong kapangyarihan ng Holy Spirit. Mangyayari lang yan after ng crucifixion and resurrection ni Jesus Christ during the New Covenant. And dahil tayo po ay namumuhay na after ng pangyayaring ito, ibig sabihin nananahan na sa iyo ang ating Panginoon, ang Holy Spirit. Sabi nga sa 1 Corinthians 6:19, o hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo? Walang mananampalataya ang hindi pinananahanan ng Holy Spirit. Romans 8 verse 9. So ano po gusto ko ipunto dito, mga kapatid? Yamang ikaw ay mananampalataya, kung ikaw ay sumampalataya na kay Kristo, nananahan na sa iyo ang Holy Spirit na siyang nagbibigay sa iyo, siyang guarantee, sabi ng Ephesians 1, ng lahat ng spiritual blessings na tatanggapin mo dahil sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo. Ito po ay present reality na sa buhay mo. Hindi ito mangyayari pa lang sa hinaharap. Okay? So ano po ang gagawin natin, mga kapatid, sa katotohanan ito? Ano po ang gagawin natin sa nag-uumapaw na pagpapala dala ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo? 3 bagay, mga kapatid, ako'y magtatapos. Una, hanapin mo yung kaligayahan mo dito. Hanapin mo yung kaligayahan mo dito. No? Gusto mong lumigaya ang iyong buhay, sabi ni Andre, pumanap ka na, dito to yun. No, yung asawa ko, no, kahit hindi ako pangit. Hindi, ako yun. Hindi, mga kapatid, hanapin mo sa gospel. Yan ang totoo. Gusto mo lumigaya? No, hindi ko sabihin na hindi ka malulungkot, para ka namang baliw nun, ano? Namatayan ka, masaya ka pa din. I mean, ang ibig ko sabihin, hindi ka kakainin ang buo ng kalungkutan at depression. No? Hanapin mo yung joy mo sa gospel. Hanapin mo yung joy mo sa spiritual blessings na meron ka dahil kay Kristo. Doon ka magkakaroon ng totoong stability. And then, wag mo sarilinin, iparanas mo ito sa iba. No? Kasi sabi, ang illustration sa atin, hindi lang tayo, kundi dadaloy yung blessing na ito through us sa iba. So, wag mo sarilinin yung joy, wag mo sarilinin yung blessing, iparanas mo ito sa iba by sharing to them the gospel and by living a life that is worthy and pleasing sa harapan ng ating Panginoon. At kung hindi mo pa ito nararanasan sa mga oras na ito, maaaring nandito ka, parang foreign sa iyo yung mga sinasabi ni Pastor. Bakit parang ang saya-saya ni Pastor? Bakit sobrang passionate niya dito sa church na ito? I can't relate. Diba? Maaaring hindi pa reality kasi sa buhay mo
pinagpa-usapan nating nag-uumapaw na pagpapala ng gospel. Pero hindi pa uli lahat. Gusto mong maranasan to? Sa mga oras na ito, patuloy na nananawagan ng ating Panginoon Jesucristo. No, lumapit ka at uminom sa Kanya. At mararanasan mo ang nag-uumapaw na pagpapala ng gospel. Come to Christ. Come to Christ na mayroong pananampalataya. Nagsisi ka sa iyong mga kasalanan at ang pangako niya, panghawakan mo, you will experience this overflowing blessing through the Holy Spirit na hindi nabibili sa sanlibutan, hindi nakukuha sa kopa ng asawa, hindi nakukuha sa pera, hindi nakukuha sa magandang karir. Only through the gospel of our Lord Jesus Christ.